ang kakayahang magbasa at makatanggap ng pagkakataong makapasok sa bahay ng Ogent family bilang isang trabahador ay posible dahil ako ay nagkaroon ng mga magulang bilang aking pinagmulan. Itong isang pagkakataon na ibinigay sa akin, ay walang katumbas sa walang katapusang pagkakataong ibinigay sa akin ng aking mga magulang. Ang pagsasabi na dapat kong tanggihan ang aking pinagmulan ngayon ay hindi naiiba sa pagsasabi na dapat akong matuyo at mamatay. Salamat sa inyong alok, pero ang aking mga magulang ay ang 2 taong naririto lamang, seryosong sabi ni Shiranae. Natahimik naman ang Ogent family sa mga sinabi ni Shiranae. Ano bang sinasabi ng batang ito, nasambit ni Lolo Clump sa kanyang isip. Pakiusap. Kunin na ninyo si Shiranae bilang inyong ampon. Nakatungong pakiusap ni Vincent sa Ogent family. Nagulat naman si Olina at Shiranae sa ginawa ni Vincent. Naiintindihan kita, pero ang nararamdaman ni Shiranae ay mahalaga, sabi ni Lolo Clump kay Vincent. Si Shiranae ay hindi namin totoong anak, seryosong sabi ni Vincent. Vincent, ano bang sinasabi mo? Sabi naman ni Olina kay Vincent. Nagulat naman si Shiranae sa sinabi ng kanyang ama. Hindi kami nabiyayaan ng anak, si Shiranae ay nakuha lamang namin sa hindi inaasahang pagkakataon. Siya ay siguradong nanggaling sa isang maharlikang katulad ninyo. Hindi nararapat ang isang batang katulad niya sa amin. Kapag siya ay naging ampon ng isang maharlikang pamilya, siya ay mapupunta sa lugar kung saan siya nararapat, sabi muli ni Vincent. Nagulat si Ryan sa mga sinabi ng ama ni Shiranae, at si Biscoff Ogent naman ay napaisip. Si Shiranae ba ay talagang anak ng maharlika? Ang katotohanan ay malamang na mahulaan ng bawat isang taong naririto. Dahil ang itsura ni Shiranae ay talagang kakaiba sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, ang kanyang mga sinabi ay ibig sabihin na isinusuko niya ang kanyang anak, sabi ni Biscoff Ogent sa kanyang isip. Ama, ano ba iyang mga sinasabi mo? Paano mo nasasabi ang ganyan nang hindi man lamang ako kinakausap? Tanong ni Shiranae sa kanyang ama. Patawarin mo ako, pero ngayon, ikaw ay malaki na. Sa huli, ito ay isang bagay na kailangan pa din naming sabihin sa iyo, paliwanag ni Vincent sa kanyang anak. Sa tingin po ba ninyo ay wala akong ideya tungkol dito? Tanong ni Shiranae sa kanyang ama. Kahit noon pa man, ang tanging dahilan kung bakit hindi ko kayo tinatanong ay dahil iisa lamang ang ina at ama ng bawat tao sa mundo. At ito ay ang aking tanging hiling din, pero bakit ngayon ay nais mong ako ay magkaroon ng 6 na magulang? Seryosong sabi muli ni Shiranae sa kanyang ama. Hindi makapaniwala si Vincent sa mga sinabi ng kanyang anak. Ito ay dahil ayaw kong sukuan mo ang iyong mga pangarap ng dahil lang sa akin, sagot muli ni Vincent kay Shiranae. Sino bang may sabi na susukuan ko ang aking mga pangarap? Halos maiyak-iyak na tanong muli ni Shiranae sa kanyang ama. Isa pang pagkakataon ang darating kapag ako ay patuloy na magsusumikap. Pero, naisip ba ninyo ang aking mararamdaman kung ako ay muling iaabandonan ng aking mga magulang sa pangalawang pagkakataon? Tanong muli ni Shiranae sa kanyang ama. At hindi na niya napigilan ang kanyang nararamdaman kaya tumulo na ang luha mula sa kanyang mga mata. Ano ba itong ginagawa ko? Tanong ni Vincent sa kanyang sarili. At agad na hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay ni Shiranae. Ang lahat ng ito ay isang pagkakamali, hindi kita dapat isinuko, sabi muli ni Vincent at nayakap niya si Shiranae ng mahigpit. Patawarin mo ako ay isang hangal, ikaw ang lahat sa akin. Pagpapatuloy ni Vincent habang ang mga luha sa kanyang mga mata ay unti-unti na ding bumagsak. Hindi na din napigilan ni Olina at Reyna na maiyak sa kanilang nasaksihan. Habang ang ibang miyembro naman ng Ogent family ay tahimik na nakatingin lamang sa pamilya ni Shiranae. Ang mga bagay na ginagawa mo para sa iyong anak ay minsan ay nagdudulot sa kanya ng sakit, sabi naman ni Biscoff Ogent. Mahirap talaga ang maging isang magulang, hindi ba't nagduse ka din ng husto sa pagsisikap na palakihin ang iyong anak ng mag-isa, sabi ni Lolo Clump kay Biscoff Ogent. Napatingin naman si Biscoff sa kanyang anak na si Ryan. Habang si Ryan naman pala ay umiiyak na din dahil sa mga pangyayari.
Narinig ko na may mga espesyal na pagsasaalang-alang na maaaring magamit sa Alpes Magic Academy. Ama, may maaari ka bang gawin para dito? Tanong naman ni Biscoff sa kanyang ama na si Lolo Clumph. Ano sa tingin mo ang magagawa ng isang matandang katulad ko? Paano ako mananalo laban sa Alpes na iyon? Tanong naman ni Lolo Clumph kay Biscoff Ogent. Wala ka na nga ba talagang magagawa? Balita ko ay may utang sila sa iyo, sabi muli ni Biscoff kay Lolo Clumph. Bueno, kapag ang isang tao ay lumaban sa taong nakabaluktot ang prinsipyo. Ang mga walang ingat na estratehiya lamang ang pinakamabisang panlaban sa kanila, sabi muli ni Lolo Clumph kay Biscoff Ogent. Hindi ba't ginamit mo din sa akin ang paraan na iyan para itulak sa akin ang pagiging family head? Dagdag na sabi ni Biscoff kay Lolo Clumph. Ang lahat ng aking ginawa ay para sa iyong kapakanan, sabi muli ni Lolo Clumph kay Biscoff. Makalipas ang 3 araw, hanggang sa si Ryan ay aalis na para pumasok sa Swordsmanship Academy. Nang dahil sa awa ng family head, ang pamilya ni Shirenei ay pinatuloy nila sa kanilang mansyon. Ang ama ni Shirenei ay patuloy na humihingi pa din ng tawad kay Shirenei para sa kanyang mga nagawa. At si Shirenei naman ay nag-aalala dahil hindi niya ito kayang pabayaan. Sa unang pagkakataon, si Ryan at Shirenei ay nakapaglaan ng ilang libreng oras na magkasama. Makalipas muli ang 3 araw, dumating na ang araw ng pag-alis ni Ryan patungo sa Swordsmanship Academy. At ito na din ang araw ng pag-alis ni Shirenei kasama ang kanyang pamilya sa mansyon ng Ogent family. Huwag ka nang umiyak Ryan, sabi ni Shirenei kay Ryan. Paanong hindi ako iiyak kapag sumakay ako sa karwaheng iyon? Ibig sabihin lang noon ay ako ay aalis na para pumunta sa Swordsmanship Academy. Bakit ba hindi ako pwedeng sumabay sa iyo sa pagpapatala sa susunod na taon? Umiiyak na sabi ni Ryan. Hindi pa natin alam kung makakapasok ba ako o hindi. Maaari naman tayong magkita sa araw ng pahinga, o kaya naman ay magpalitan tayo ng sulat araw-araw, sabi muli ni Shirenei kay Ryan. Ikaw ay magiging isang salamangkero, at ako naman ay magiging isang malakas na kabalyero, at magiging espada na magpoprotekta sa iyo, sabi muli ni Ryan kay Shirenei. Binatukan naman ni Reyna si Ryan, siguraduhin mo munang ikaw ay makakatapos. Ako ang pinaka nag-aalala sa iyo, sabi naman ni Reyna kay Ryan. Shirenei, huwag kang mag-alala, igugol mo na lamang ang iyong oras sa iyong pamilya. Sisiguraduhin ng aming lolo na ikaw ay makakapagpatala, sabi naman ni Reyna kay Shirenei. Sige. Ako ay nagpapasalamat sa pagtulong ninyo sa akin, sabi ni Shirenei at ito ay tumungo bilang pagpapakita ng kanyang pasasalamat sa Ogent family. Naisip ni Reyna na si Shirenei ay isang kakaibang bata. Naisip din ni Reyna na si Shirenei ay parang isang nakababata niyang kapatid. At ito ay isang batang maalalahanan kahit na hindi baluktot ang mga paniniwala nito sa nakakatakot na sitwasyon. Shirenei, kapag ikaw ay nakatapos, putol na sabi ni Reyna kay Shirenei. Ano na itong naiisip ko? Si Shirenei ay isang bata na kakailanganing mabuhay sa bagong mundo at ito ay ang Magic Academy, nasambit ni Reyna sa kanyang isip. Hindi. Gawin mo ang lahat ng iyong makakaya, tiyak na magagawa mong maging isang salamangkero, pagpapatuloy na sabi ni Reyna kay Shirenei. Ingatan mo si Ryan, sabi naman ni Shirenei kay Reyna. Sumakay na sina Reyna at Ryan sa karwahe para umalis. At ganun din naman si Shirenei, at sila ay kumaway sa isa't isa bilang pamamaalam. Nagsimula ng tumakbo ang mga karwaheng kanilang sinasakyan. Shirenei, nakarinig si Shirenei ng isang sigaw na tumatawag sa kanya. At bigla siyang dumungaw sa bintana ng karwaheng sinasakyan nila. Kapag ikaw ay nakapasok sa Magic Academy, talunin mo silang lahat, sigaw na sabi ni Ryan habang sakay ng kabilang karwahe. Ikaw din Ryan, sigaw na sagot naman ni Shirenei kay Ryan. Ang pagkikita ng dalawang madamdaming batang ito ay naitala bilang panimulang insidente na sumira sa istruktura ng mundo. Sa Alpes Magic Academy, pagkatapos ng 30 minutong pag-iisip,
Aasahan ko ang positibong sagot mula sa iyo, sabi ni Lolo Clumph. Sa kabila ng pagiging magkaibigan natin sa loob ng 50 taon. Hindi ko matatanggap ang iyong hiling, sagot ng matandang lalaking kausap ni Lolo Clumph. At ang matandang lalaking ito pala ay si Alpiz, ang headmaster ng Magic Academy na nakilala noon ni Shirene sa loob ng bakuran ng Magic Academy. Anong sinabi mo? Alam mo ba kung gaano ako nahirapan sa iyo noong mga bata pa tayo? Isinasaalang-alang na naglalabas ka ng walang lamang papuri sa sarili mula sa iyong bibig, sabi muli ni Lolo Clumph sa headmaster. Ang mga espesyal na pagsasaalang-alang ay walang lugar para sa mga maharlika upang makakuha ng libreng pagpapasya. Maraming kahilingan ang ginagawa bawat taon ngunit mayroong tiyak na kinakailangan para sa espesyal na pagpili, sabi naman ng headmaster kay Lolo Clumph. Ang matandang pilyong ito, pinaghintay niya ako ng 30 minuto para lamang sa wala, nasambit ni Lolo Clumph sa kanyang isip. Ha ha ha, ngunit iba sa pagkakataong ito, sabi muli ni Lolo Clumph. Parang may kakaiba talaga, matagal na kitang hindi nakikitang ganyan ang iyong ekspresyon, sabi muli ng headmaster kay Lolo Clumph. Hindi kita tinatanong para tanggapin ang isang batang may ugaling aso. Ang batang tinutukoy ko ay kabaliktaran nito, siya ay kaibigan ng aking pinakabatang apo. At ang batang ito ay talagang kakaiba, alam mo ba kung ano ang aking naisip pagkatapos ko siyang makita sa unang pagkakataon? Para akong tumitingin sa iyong batang bersyon, seryosong sabi ni Lolo Clumph. Kung ganoon siya katalentado, hindi siya makakapagpatala sa normal na paraan. Naiisip ko na baka siya ay may problema, sabi muli ng headmaster. May malaking problema nga sa kanya, siya ay hindi isang maharlika, seryosong sabi ni Lolo Clumph. Ang batang tinutukoy mo ba ay ang batang may kulay blonde na buhok at may kulay asul na mata? Tanong naman ng headmaster kay Lolo Clumph. Napakagaling niyang magsalita, at naisip ko na siya ay isang matalinong bata na marunong magmanipula ng isip ng mga matatanda. Gayunpaman, inaalok ko siya na siya ay aming aampunin. May katuturan ba sa kanya na tanggihan ang pagiging isang maharlika, sabi muli ni Lolo Clumph. Sa tingin ko ay naiintindihan niya ang maaaring maging sanhi at bunga, sabi muli ng headmaster. Oo naman, kung walang sanhi, ibig sabihin ay wala ding bunga. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam ng ganitong klase ng loika, kaya marami ang naliligaw. Ang mga bagong oportunidad ay maaaring dumating anumang oras. Ngunit sa sandaling itinatanggi nila ang kanilang pundasyon. Ito ay nauuwi sa pagkawala ng lahat, at hindi sila kailanman nakipagkompromiso sa kung ano ang tama, paliwanag ni Lolo Clumph. Hindi ba ito ay nagpapaalala sa iyo ng iyong kabataan? Ang katotohanan na hindi sila nakipagkompromiso ay nangangahulugan na ang lahat ay maaaring tanggapin kung ano ang sa tingin nila ang tama, at sila ay maaari ding mahatulan. At iyan ang sa tingin kong delikado, paliwanag naman ng headmaster. Napatawad mo na ba ang iyong sarili, ginawa mo naman ang iyong makakaya? Hindi ba ito na ang oras para patawarin mo ang iyong sarili? Seryosong tanong ni Lolo Clumph. Ha. Ang pagsasabi na patawarin ko ang aking sarili, ay pagiging isang arogante aking kaibigan. Ang dahilan kung bakit ako ay nagtuturo sa mga bata, ay dahil hindi pa lumilitaw ang isang taong katulad ko. Kung ang batang sinasabi mo ay katulad ko, walang kasiguraduhan na hindi niya tatahakin ang nakakatakot na landas na ginawa ko, seryosong sabi ng headmaster. Isa kang henyo Alpiz, isang henyo na isinisilang sa bawat 100 taon. Ikaw ay tinatawag na the light of the Milch family. Minsan ka nang napunta sa maling landas at halos natapos na ang lahat. Pero sa huli, ikaw ay nagbalik, syempre. Sino bang mag-aakala na ikaw ay magiging head ng isang eskwelahan dito sa Kanayunan, sabi ni Lolo Clumph. Ikaw naman, ang walang katalitalentong tao na naging opisyal ng eskrimador. Ako tuloy ay nag-aalala sa hinaharap ng kaharian ng Thormia, pabirong sabi naman ng headmaster kay Lolo Clumph. Pero kung wala talagang sanhi ay talagang walang bunga, seryosong sabi muli ng headmaster.
hindi ba ito ay tadhana para isipin mo na kilala mo ang batang nakilala mo 4 na taon na ang nakalipas? At ito ay nagbalik na ngayon, seryosong sabi ni Lolo Clumph. Ha, hindi ako naniniwala sa tadhana, pero, ang talento na lumihis, 4 na taon na ang lumipas ay nakatayo na sa aking harapan ngayon, seryosong sabi muli ng headmaster. At siguro nga ay si Shirley na ang batang iyon, dagdag na sabi ng headmaster. Makalipas na ang 3 buwan, dumating na ang panahon ng tagsibol. Ina, Ama, pagtawag ni Shirley sa kanyang mga magulang. Ako po ay aalis na. Dagdag na sabi ni Shirley, ang aking mahal na anak. Mamimiss kita ng sobra, sabi ni Olina sa kanyang anak habang ito ay yakap niya ng mahigpit. Susulat po ako sa inyo, pero, okay lang po ba talaga ang aking buhok, sabi muli ni Shirley sa kanyang ina. Sinabi ni Miss Reyna na ang maikling buhok ay naging uso kamakailan sa mga maharlika, sabi muli ni Olina kay Shirley. Parang may nakakalimutan ka, pagsinggit ni Vincent sa usapan ng kanyang mag-ina. Ama, ako ay 17 taong gulang na, putol na sabi ni Shirley sa kanyang ama. Di kung ayaw mo, ako na lamang ang gagawa, sabi muli ni Vincent kay Shirley. Agad na hinagka ni Vincent ang kanyang anak sa noo. Anak, ipinagmamalaki kita, seryosong sabi ni Vincent sa kanyang anak. At agad na niyakap ni Vincent ang kanyang anak, pero, okay lang po ba talaga? Sinabi ng family head na siya ay may inilaan na bahay sa akin sa lungsod, sabi muli ni Shirley sa kanyang ama. Ano ka ba anak? Ang iyong ama ay isang mangangahoy. At ang ugat ng mangangahoy ay ang bundok at bukid, sabi muli ni Vincent sa kanyang anak. Kahit gaano ko tinatanggihan ang mga gastusin na ibinibigay sa iyo ng Ogent family. Patuloy pa din silang nagbibigay sa atin, pagpapatuloy na sabi ni Vincent. Naisip ni Shirley na maganda ang araw na ito, dahil siya ay papasok na sa Magic Academy. Pero hindi ito sinabi ng kanyang ama kahit na kanino. At ang dahilan kaya ayaw ng kanyang ama na tanggapin ang alok sa kanila na tumira sa lungsod ay dahil ito ay maaaring magamit laban sa kanila. Sumakay na po kayo, ihahatid ka na namin sa Magic Academy, pag-anyaya ni Temoran kay Shirley. Paalam po, masayang sabi ni Shirley sa kanyang mga magulang habang ito ay kamakaway. At dito na magsisimula ang unang araw ni Shirley sa Magic Academy. Habang sina Shirley ay sakay sa karwahe, siya ay nakaramdam ng pagkailang. Dumating na sila sa Magic Academy, tinulungan ni Temoran na makababa ng karwahe si Shirley. Naririto na tayo sa Alpi's Wizard School, nasambit ni Temoran kay Shirley. Young Master, nabayaran ko na ang mga kakailanganin mo dito. Ang kailangan mo na lamang gawin ay mag-aral ng mabuti. Ginagawa ko lamang ang aking tungkulin, pagpapatuloy na sabi ni Temoran. Maraming salamat po Mayor Domo, parang hanggang ngayon hindi pa ako nakakapagpasalamat sa iyo. Ako ay nakarating dito ng dahil sa iyo, at hindi ko makakalimutan ang mga kabutihang ginawa ninyo sa akin. Pagpapasalamat ni Shirley kay Temoran. Kahit gaano katalentado ang isang ordinaryong tao, ito ay mananatiling ordinaryong tao, at ang ordinaryong tao ay hindi kailanman magiging maharlika, seryosong sabi ni Temoran. Subalit, hindi lahat ay nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Kapag ikaw ay nakapasok na sa eskwelahan, maraming maharlika ang hindi titingin sa iyo ng mabuti. Ngunit kailangan mong magtiyaga, kapag nagawa mong magtiyaga hanggang dulo. Ikaw ay makakatapos, dagdag na sabi ni Temoran kay Shirley. Maraming salamat po. Ako po ay magiging isang salamangkero, may paninindigan na sabi ni Shirley. Ngayon, kung ikaw ay handa na, sumunod ka sa akin. Kailangan mo nang magpatala para makapasok dito sa eskwelahan ngayon, sabi muli ni Temoran kay Shirley. Ang Alpi's Wizard School ay tinatawag na, The Cradle of Geniuses. At naisip ni Shirley na ano kaya ang kanyang mga matututunan dito sa eskwelahan, at kung sino-sino kaya ang kanyang makikilala. Maligayang pagdating, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para kayo ay pagsilbihan.
pagbati ng mga tauhan na nakaabang sa tarangkahan ng eskwelahan. Patuloy na pumasok sina Shiranae at Temuran sa loob ng Alpiz Wizard School. Ako ay aalis na. Kung kailangan mo ng kahit ano, tawagan mo lang ako, pamamaalam ni Temuran kay Shiranae. Opo, maraming salamat po, sabi naman ni Shiranae kay Temuran. Naisip ni Shiranae na sino kaya ang kailangan niyang lapitan, at maaari daw ba kaya niyang tingnan muna ang paligid habang naghihintay. Tiningnan muna ni Shiranae ang mga talaan na nakadikit sa dingding ng pasilyo. Batay sa talaan, ang Alpiz Wizard School ay mayroong 10 klase ng sistema. Mayroon silang kabuuang 420 estudyante. At ang 30 sa kanila ay malapit nang magtapos, sa kada taon ay mayroon lamang 10 tao ang nakakapagtapos. Ikaw pala si Shiranae. Si Shiranae ay may biglang narinig na nagsalita. Ito pala ay ang headmaster na nakilala niya noon sa bakuran ng Magic Academy na kanyang napuntahan, ilang taon na ang nakalipas. Maraming salamat po para sa mga ginawa ninyo sa akin noon, sabi ni Shiranae sa headmaster. Walang anuman, halika, tayo ay maglalakad-lakad muna, pag-anyaya ng headmaster kay Shiranae. Kailangan mo muna kumuha ng paunang pagsusulit, sabi muli ng headmaster. Wala po akong alam na kahit ano, sagot naman ni Shiranae. Huwag kang mag-alala, ito naman ay isang simpleng pagsusulit lamang. Ito ay para lamang malaman kung saang klase ka mapupunta. Nakapasok ka na ba sa iyong spirit zone? Tanong muli ng headmaster kay Shiranae. Opo, nagawa ko na po, sagot muli ni Shiranae sa headmaster. Kahanga-hanga ang batang ito, sinong mag-aakala na mabubuksan niya ang kanyang spirit zone nang hindi kinakailangan ang tulong ng iba. Mas maganda sana kung siya ay nasimulan ko ng turuan noong siya ay bata pa. Kahit huli na, kailangan ko pa din siyang turuan ng mga pangunahing kaalaman. Ang pasilyo para sa pagsusulit ay mapupuno ng mga estudyante. Kaya kung pupunta kami ng mas maaga doon ay hindi nila ito makikita, sabi ng headmaster sa kanyang isip. Gusto mo bang libutin muna ang buong eskwelahan? Tanong ng headmaster kay Shiranae. Patuloy na naglakad-lakad ang headmaster at si Shiranae. Habang sila ay naglalakad, napansin ni Shiranae na parang may kakaiba sa isang bata na kanilang nakasalubong. Ang una nilang pinuntahan ay ang silid para sa mga bagong estudyante. Si Shiranae ay namangha sa kanyang nakita, ang mga bata ay halos nakalutang sa hangin. Lahat sila ay gumagamit ng salamangka, manghang sabi ni Shiranae. Tama ka, pero ang lugar na kailangan nating puntahan ay hindi kagaya nito, sabi naman ng headmaster kay Shiranae. Ang sunod naman nilang napuntahan ay ang lugar para sa mga may pinakamataas na klase. At naisip ni Shiranae na ang mga batang naririto ay halos kaparehas lamang ng kanyang edad. At may nakita siyang 2 batang nag-uusap, naisip ni Shiranae na ano kaya ang pinag-uusapan ng dalawa. At narinig ni Shiranae ang kanilang pinag-uusapan, at ito ay tungkol sa pag-e-eksperimento. Hanggang sa, may biglang sumabog, may isang bata pala na nag-e-eksperimento at nagkaroon ng kaunting problema sa kanyang ginagawa kaya ito ay biglang sumabog. Naisip muli ni Shiranae na parang ang mga naririto ay walang pakialam kung ang kanilang ginagawa ba ay tama o mali, at hindi pa ito pinahinto ng headmaster. Sa halip ay pinayagan pa din itong ulitin at ipagpatuloy ang ginagawa ng estudyante, at pakiramdam ni Shiranae ay siya ay nasa isang kakaibang mundo. Patuloy na naglakad sina Shiranae at ang headmaster. May napansin muli si Shiranae na isang talaan, nakapaloob sa talaang ito ang mga listahan ng pangalan ng mga estudyanteng nasa intermediate class. At ang nasa unang pwesto ay si Amy Carmiz. Naisip ni Shiranae na ang mga estudyanteng nakatala ay mayroong talentong katulad ng sa kanya. At naisip din niya, kung kaya din ba kaya niyang maging una sa listahan katulad ni Amy. At ito ay magagawa niya kung siya ay mag-aaral ng mabuti. Amy, sandali, biglang may narinig na boses si Shiranae na tumatawag kay Amy. Paglingon niya sa kanyang likuran, ay nakita niya si Amy. Biglang bumalik sa mga alaala ni Shiranae ang mga nangyari ilang taon na ang lumipas. Amy,
Sandali, sinabi ng hintayin mo ako, sabi ng isang babae habang hinahabol nito si Amy. At nasambit ni Shireenay sa kanyang isip na sana ay hindi siya napansin ni Amy. Amy, nakita mo ba ang lalaking iyon? Tanong ng babae kay Amy. Siya kaya ay bagong estudyante dito sa ating eskwelahan. Pero, siya ay medyo matanda na para maging isang bagong estudyante, dagdag na sabi ng babae. Siguro, siya ay bagong lipat na estudyante, pero, parang siya ay pamilyar sa akin. Saan ko nga ba siya nakita noon? Sagot ni Amy, interesado ka ba sa kanya? Kailan ka pa nagkaroon ng interes sa isang lalaki? Tanong muli ng babae kay Amy. Hindi ganon, siya kasi ay parang pamilyar sa akin, sagot muli ni Amy. Magsabi ka ng totoo, huwag kang magsinungaling, may gusto ka sa kanya. Ano, sabi muli ng babae. Sinabing hindi nga, sabi naman ni Amy, pero sa di kalayuan, ay naroroon pala ang ibang mga estudyanteng lalaki. At narinig ng mga ito ang pinag-uusapan ni na Amy at ng babae kasama nito. At nagulat ang mga ito sa kanilang mga narinig, narating na nila ang lugar kung saan kukuha ng pagsusulit si Shireenay. Pumasok na ang headmaster at si Shireenay sa loob, panoorin mong mabuti ang gagawin ng batang iyon, sabi ng headmaster kay Shireenay. Mayroon ding isang bata na kukuha ng pagsusulit ng araw na iyon. Kapag ikaw ay nakapasok sa iyong spirit zone, mararamdaman mo na ang mga letra sa sahig ay magkakaiba. Masusuri ang laki, lakas, ang kakayahang umangkop at ang uri ng spirit zone na mayroon ka. Ang kailangan mo lang gawin ay sagutin ang kanilang mga tanong ng tama, paliwanag ng headmaster kay Shireenay. Sige po headmaster, sagot naman ni Shireenay, Amy, nakakagamit ka ba ng magic? Tanong ng guro sa batang kumukuha ng pagsusulit. Opo, kaya kung magpalutang ng mga bagay sa hangin, sagot ni Amy sa guro. Subukan mo namang pumasok sa iyong spirit zone, sabi naman ng isa pang guro kay Amy. At agad namang binuksan ni Amy ang kanyang spirit zone. Anong bilang ang pinakamalayo na iyong nakikita? Tanong muli ng guro kay Amy. 6, sagot muli ni Amy. Ang bilang na 6 ay nangangahulugan na ang diameter ng kanyang spirit zone ay 6 na metro, sabi ng headmaster kay Shireenay. Anong kulay naman ang pinakamalinaw na iyong nararamdaman? Tanong naman ng isa pang guro kay Amy. Ito ay pula, sa tingin ko. Ako ay nakapasok sa isang kulay pulang mundo, sagot muli ni Amy. At ang resulta ng pagsusulit ni Amy ay isang divergent type. Ang divergent type ay nagpapakita na ang tao ay may disposisyon para sa mataas na dami ng aktibidad. At ito ay nangangahulugan na ang spirit zone ni Amy ay medyo malaki para sa kanyang edad. Nakakakita ka ba ng isang higanteng tore? Tanong naman ng isa pang guro kay Amy. Ito ay nasa aking kaliwang bahagi, sagot muli ni Amy. Anong temperatura naman ang iyong nararamdaman? Tanong muli ng guro. Ang aking pakiramdam ay medyo mainit, at dahil dito ako ay medyo pinapawisan. Sagot muli ni Amy. Magaling ka Amy. Papuri ng guro kay Amy, at masaya naman si Amy sa magandang papuri na ibinigay sa kanya ng guro. Kahanga-hanga ang mga bagong estudyante ngayong taon, sabi ng guro. Tama ka. Sa tingin ko, ang kalidad ng mga estudyante ay tumataas araw-araw, sabi naman ng isa pang guro.